Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Matagumpay nga ang nairaos dito nila Annalyn Santos itong kanilang medical mission. At dito nga na napigilan ni Warden ang paglapit sana ni Moira dito kay Annalyn nang makita ni Warden na may ibibigay nga sana itong si Moira. Subalit nagulat ito nang tingnan niya kung ano. At dahil Bible lang naman pala ang ibibigay niya para dito kay Annalyn. At dito nga na ibinalik sa selda itong si Moira dahil pinagbawalan nga ito ni Giselle na makalapit sa kanyang pamangkin na si Annalyn. At nalungkot at umiyak naman itong si Moira. At awang-awa naman itong si Annalyn habang tinitingnan papalayo itong si Moira. Samantala, sinubukan naman ni Zoe na hanapin ang kanyang ina at nalaman niya na hindi nga pinapayagan ni Giselle na makalabas ng selda itong si Moira dahil sa takot na baka may gagawin daw ito kay Annalyn. At nagtaka naman itong si Zoe na Bible lang naman daw ang ibibigay ng kanyang ina. Tinanong niya ito kung talaga bang nagbago na ito at hindi naman makapaniwala itong si Zoe sa mga narinig niya na nagbabago na nga itong kanyang ina. At dahil sa awa na rin dito ni Annalyn kay Zoe ay kinausap niya ito na kung gusto daw niyang makita ang kanyang ina. At tumango naman itong si Zoe dahil miss na nga raw niya makita ang kanyang ina. At sinamahan nga ito ni Annalyn at kitang-kita nga ni Giselle na pupunta sila kay Moira. Kaya palihim naman na sumunod itong si Giselle. At nang makita nga ni Zoe ang kanyang ina ay hindi nga ito makapaniwala dahil may mga pasa nga ito sa mukha. At dahil sa nangungulila nga itong si Zoe ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na yakapin ng husto itong kanyang ina. At dito naman nagpapasalamat ng husto itong si Moira kay Annalyn na sinamahan niya itong si Zoe upang makita ito. At binigyan naman ni Annalyn ng oras itong dalawa na makapag-usap. At habang nag-uusap nga itong si Zoe at Moira, dito naman sinasabi ni Zoe sa kanyang ina na galit nga daw siya dito kay Giselle dahil sa hindi daw niya pinapayagan na makalabas itong si Moira. At ang sabi ni Moira na hayaan na lamang daw ito dahil kasalanan man daw lahat ni Moira kung bakit hindi siya pinapalabas. At tila nagkaroon naman ng awa itong si Giselle at gusto niyang makita kung talaga bang nagbago na itong si Moira. At kinausap nga ni Giselle itong si Doc Ray at sinabi niya na titingnan niya, obserbasyonan niya kung talagang nagbago na ito kapag nakaharap nga at makita niya itong si Lynette. Kaya sinabi agad ni Giselle kay Warden na pumapayag na nga siyang makalabas ng selda itong si Moira. Samantala, nakarating na nga itong si Lynette dito sa City Jail. At dito nga, nahinanap niya itong si Annalyn ang nakasalubong nito itong sila Madam Lotus at ng kanyang mga kasamahan. At itinuro nga ni Madam Lotus kung saan na nga itong si Annalyn. At dito rin sakto na lumabas itong si Moira at nagkita na nga ang dalawa. At dito naman na inaasar pa ni Madam Lotus na alam na daw niyang eksenang ito dahil nakita na nga raw niya ito sa palabas. Subalit magkaiba sila dahil itong si Madam Lotus nung makita daw niya itong kirida ng kanyang asawa ay talagang pinapos niya. Subalit itong si Moira ay kakaiba dahil lumuhod pa ito sa harap mismo ni Lynette at humingi ng tawad. At nagulat naman itong si Lynette sa ipinakitang pagbabago ni Moira at hindi nga daw siya naniniwala dahil alam niya napakitang tao lamang daw ang mga ipinakita ni Moira. Nang makatalikod na nga itong si Lynette at sakto na mayroon nagbubuhat ng mga boxes ng mga gamot at dito na matutumbahan na sana itong si Lynette ay agad naman na sinalo dito at tinulungan ni Moira itong si Lynette kaya ang natamaan ito namang si Moira. Samantala, nakaharap nga muli dito ni Annalyn itong si Madam Lotus at dito na nga niya isasagawa ang kanyang plano na tangkain niyang stan at i-hostage itong si Annalyn upang makalabas nga ng kulungan at maisama siya doon sa Apex Hospital upang makita nga itong kanyang anak. Kaya hinihingi ngayon ni Madam Lotus kung pwede ba daw niyang mahawakan kunyari itong kamay ni Annalyn na sa ganun makahanap siya ng pagkakataon. Natutukan nga ito ng isang bagay na ikakagulat ng lahat at dito nga na sinabi ni Annalyn na hindi naman daw lahat ng tao ay masama. Yan ang ating pagkatutukan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.